Tutok. Erwin Tulfo. Burning hot issues. Inside scoop from reliable sources. Straightforward opinions and commentaries. No holds barred. Tutok. Erwin Tulfo. Walang kontrobersiyang binalalagpas. Walang personalidad na inaatrasan. Tutok. Erwin Tulfo. Sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Warning, this program is habit-forming. Parent alert! Ang programang ito ay rated SPG. Oh, yeah! Good morning, good morning, good morning! Ay, magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao. Araw po, today is Thursday. Huling araw ng paggawa. Bukas sa 30, pista opisyal. Entonces, ngayong araw, ang sweldo. Long weekend na, sweldo pa. Diyos ko po. Katakot-takot yung traffic dito mamayang gabi. Pustahan tayo. Itaga mo sa tubig. Yun naman talaga. Anyway, magandang umaga po. Araw po ay ng Huwebes sa 29 ng Nobyembre 2018. Ito po ang programang Tutok Erwin Tulfo. Erwin Tulfo po at your service. Sasamahan ko po kayo sa loob ng 2 oras ninyo ng mga biyahe, trabaho, yung mga angels ginanantahanan, paglilinis, pagluluto, yung mga nasa trabaho na, syempre, yung mga jaguar natin, sasamahan kayo sa 2 oras na ninyong pagbabantay. Mga tsuper dyan, tsuper ng mga bus, jeepney, taxi, AUB, Grab. Welcome and good morning. Yung mga school bus driver na nakatambay at inaantay mga bata na susunduin, nahatid mamaya alas 11. Good morning na rin. Good morning po sa ating lahat. Good morning sa mga kababayan natin sa ibayong dagat. Good morning doon sa mga kababayan natin dito sa Southeast Asia, sa Hong Kong, sa Japan, Malaysia, Brunei, Thailand, Taiwan. Good afternoon sa mga kababayan natin sa Australia, New Zealand. Good evening sa mga kababayan natin sa New York, sa Canada. Miyerkules po ng gabi sa kanila ngayon doon, alas 9 ng gabi. Magandang gabi sa inyo dyan. At syempre, magandang madaling araw. Alas 4 ng madaling araw ngayon sa Saudi Arabia, sa Middle East, sa Dubai, Abu Dhabi, sa United Kingdom, sa Italy, sa France, etc., etc., at etc. Bueno ba yan? Ito po ang mga pag-uusapan natin. Alam mo, only in the Philippines talagang itong inggit. Talagang katapusan. Itong ibig kong sabihin, ay di kahapon, di ba, in-appoint ni Pangulong Duterte si Associate Justice Bersamin bilang bagong Chief Justice ng Korte Suprema. Ay, ikagad nag-react ang mga dilawan. Si dating Solicitor General Hilbay, nagngangak-ngak, nagngangawa. Hindi naman daw senior si Bersamin. Ang senior daw si Carpio. Anong paki mo naman kung hindi si Carpio ang na-appoint, si Bersamin? Salita ka ng salita. Bago nga kasi kayo magsalita, tignan nyo muna mga sarili ninyo, buang. Nung in-appoint ba ni Pinoy si Sereno, tinignan ba yung seniority? Correct ka dyan. Sagutin mo ako, Hilbay, tinignan ba? Si Sereno galing sa labas ng lintik na hudikatura. Hindi nga miyembro si Sereno hudikatura. Teacher yan sa UP. Professor yan eh. Hindi naman Associate Justice ng Ombudsman o Sandigan Bayan o Court of Appeals. Walang pinanggalingan yan. Doon yan ang galing. Nagtuturo yan sa UP College of Law. Speaking of seniority, and speaking of seniority, alam mo ba kung ilang taon si Sereno? Sereno was only 55 years old. Kalukan! Kung hindi natanggal si Sereno, patay na tayong lahat. Si Sereno, Chief Justice pa rin. 55, 70. Ilang taon siya si Chief Justice dyan? 15 years.
O ilang taong ka na noon? Sus Mariosep. Ay, nako. Tapos tira kayo ng tira, ngak-ngak kayo ng ngak-ngak, reklamo kayo ng reklamo mga dilawan. Hoy, bakit? Akala ko ba seniority? Hindi ba senior din naman si Bersamin? Oh. Senior lang siya ng kaunti, senior lang ng kaunti si Carpio, pero pareho sila magre-retire next year dahil tutungtong na sila sa 70 years old. Oo, senior si Carpio dahil nauna si Carpio sa kanya. Pero, sumunod na senior sa kanya, si Bersamin na. Oh, at saka prerogative ng Pangulo ang mamili. Hilbay, alam mo naman yan. Siguro, nainggit ka, gusto mo, ikaw ang in-appoint na lang. Ay, hindi naman tayo papayag niyan. Sus, Diyos ko po naman. Tira kayo ng tira. Akala ko nga kaklase ito, hindi pala kaklase si Bersamin ni... Hindi rin pala kaprat. Hindi. UE ito eh. UE College of Law. Oh, di ba? Salome? Tanungin mo nga. Salome! Hindi nakikinig. Si Justice Bersamin, di ba sa UE nag-graduate? UE College of Law? Hindi nga, San Beda. Tirada nyo, puro kayo inggit. Pagsasampalin ko mga bunganga ninyo, putragis kayo. Mabubuisit ka. Tira ng tira, ang aga-aga kanina. Pagbukas ko ng radyo, ini-interview yung isang buang na dilawan. Sabi niya, seniority daw, pero hindi naman niya in-appoint si Carpio. Sana si Carpio kung seniority. Sabi nung isang dilawan. Tumahimik ka na nga dyan. Oh, bakit nung si Pinoy, nung kayo nakaupo, in-appoint ba? Ha? Nag-appoint ba siya from within? At least itong mama, in-appoint niya from within. Hindi siya kumuha ng teacher, hindi siya kumuha ng college professor, ginawa niyang Chief Justice. Tirada ninyo. Wala kayo magawa, mga idiot. Sus Mariosep. Mga sabihin nyo, tanggapin nyo ang masaklap na katotohanan. Gusto nyo ang ilagay dyan dilawan. Hindi po pwede. Ang dami nang dilawan sa gobyerno ngayon, lintik, nakakapasok na. Dadagdagan pa sa Supreme Court na naman ang dilawan. Ang dami na ngayon. Yan sa Malacanang, maraming mga dilawan, mga Yosek yan, mga Asik. Tira ng tira kay Tatay Diggs nung patakbo pa lang si Tatay Diggs. Ay, nako. Punong-puno sila, puro dilaw na lang nga. Pagpaling mo, dilaw. Pag panta mo sa isang opisina, dilaw ang sasalubong sa'yo. Nakangiti, parang ngiting aso. Mga dilawan dati yun. Alam nila yan dyan. Alam nila dyan sa RTB. Ay, RTBM. sorry. Hey! Aha! Alam nila dyan. Ang dami mga dilawan dyan. Sus Mariosep. Ewan ko pa paano nakapasok yun dyan. Pag punta ko sa PCO. Ay, PCO. Sus Mariosep. Punta ko sa sa may pader. PCO. So, excuse me. Erase. Hindi, wala akong binanggit na RTBM, wala akong binanggit na PCO. Excuse me. Oo, nadulas lang mali sorry. Erase, rewind. Pagpunta ko dyan sa, sa release, ayan. At saka pagpunta ko dyan sa, Picos. Diyos Mariosep. Nagkalat. Ngayon gusto ninyo, pati Supreme Court, punuin nyo na rin ng mga dilawan? Ay, no way. Hindi naman mapapayag ang mga Duterte supporters dyan. Sus Mariosep. Dugo at pawis, anak ng baka, sinuportahan itong Pangulo ngayon, si Tatay Digong, pagkatapos ganyan-ganyan lang. No way. At saka prerogative ng Pangulo ang ilagay niya dyan kahit sino. Kaso nag-iisip yung Pangulo dahil abogado rin dati. Kunin natin galing sa Supreme Court para may experience. Tingnan mo nangyari. Kinuha si Sereno, tingnan mo. Hindi ginalag ng mga kapwa niya dahil teacher ka lang naman, professor ka lang dyan. Wala kang kaalam-alam. At least ito, sabihin ni Bersamin, excuse me. 9 years na ako rito. Tumigil kayo. Hindi nila maloko yan. Ayan, pag-usapan ho natin yung bayan, maski mga abogado sang-ayon, maging si Attorney Nelson Boran, kaibigan ko, marami ako nakausap na abogado kagabi, sang-ayon sila, payag sila. Very good. Good choice daw.
Kaya magsitumahimik na lang kayo. Sumabay na lang kayo sa agos. Agos ng pagbabago, hindi agos ng pangontra at puro kalukuhan. Isa po sa pag-uusapan natin, isang pag-uusapan pa ho natin, ito malungkot po na pangyayari. Yung isa po sa mga may-ari ng Photon Philippines at may-ari nitong United Auctioneers Incorporated sa Subic, tinambangan po kagabi sa jump po sa loob ng Subic Bay Metropolitan sa SBMA. Matapos po kasi ang auction, kakain na ho itong biktima na si Dominic Sitin. Ay kakain na siya, pumunta siya doon sa restaurant, sakay ang kanyang bulletproof na sasakyan at kasama ang bodyguard. Ay inabangan na pala siya nung riding in tandem. Medyo siguro nalingat yung gwardiya o naging kampante yung security niya. Unang bumabaraw itong si Ginoong Dominic Sitin. Pagbaba doon na pinaputukan. So, yung kanyang bulletproof na sasakyan hindi nagamit. Yung kanyang bodyguard huli na nakareact. Nauna siya bumaba sa bodyguard, pinaputukan siya. Pero nakapagtataka dyan, sa loob mismo ng Subic. Ay hindi ba stricto dyan? Di ba nagkalat mga traffic rules and regulation dyan? Ang higpit nila. What happened? SBMA, Subic Bay Metropolitan Authority. What happened? Paano kayo? So nakakapasok na yung mga mamamatay tao dyan? How safe How safe na ngayon yung mga negosyante natin dyan ngayon? Isa sa mga negosyante ito dyan. Paano na lang? Ay kunin nga natin sa lume si SBMA. Kunin din natin si Senator Gordon pag-reactin natin. Kasi nung panahon niya, walang mga ganito. Anong nangyari dyan, SBMA? Sagot! Sa mga kamag-anakan po at kaibigan ni Sir Dominic Sitin, ang aming pong taus-pusong pakikiramay. Kaibigan po ng pamilya ho namin, Tulfo family, ito pong Sitin family, lalong-lalo na po itong si Dominic. Kausap ko lang sa telepono ito last month. Pero inaalam ho ng mga otoridad kung ano ang motibo. Ala naman daw kaaway ito ayon sa kanya nakatatandang kapatid na si Romel Sitin na isa na inappoint ni Pangulong Duterte last year bilang direktor ng MECO, yung Manila Economic Cooperation Office. Ito yung parang counterpart ng TECO, yung Taiwan Economic Cooperation Office. Parang imbahada natin. Kasi wala tayong imbahada doon, wala tayong ambasador. So MECO at saka TECO ang tawag. Tayo, yung representative natin, MECO, Manila Economic. Sila naman TECO, yung mga Taiwanese, Taiwan Economic. Meron tayong ugnayan, economic lang. Ayan. So, hanggang ho sa kanina, blanco pa ho ang mga otoridad kung ano ang motibo sa pagpatay dito kay Ginoong Dominic Sitin. Kagabi ng alas 8, hindi ho malaman pa. Si Ginoong Sitin po ay isa sa may-ari ng Photon Philippines. Siya rin po ang founder at may-ari din ng United Auctioneers Incorporated, yung nagpapa-auction ng mga segunda manong sasakyan galing Japan. Sa kanila yun. Ang aming pong taos-pusong pakikiramay. Makibalita ho tayo. Ay, Ryan Ang, good morning for tuning in at sa iyong mga crew. Romel Lopez, ganoon na rin. At Jeff Caparas. Ating pong alamin mamaya sa PNP dyan sa Olongapo. At maging sa SBMA, anong nangyari? What happened? Nalusutan kayo dyan, Sus Mariusep. So pwede nang gumala-gala ang mga mamamatay tao dyan? O paano na lamang ang safety ng mga negosyante ngayon dyan? Kung nakakapasok na pala dyan yung mga mga hired killer. Isa pa ang pag-uusapan natin, bayan. Ito nagkalat po sa Facebook itong reklamo ng ilang OFW na nawalan daw sila, yung isa nawala ng 42,000 sa kanyang bagahe, check-in luggage. Galing po siya ng Saudi, Jeddah.
Ito po mga OFW na ito, 4 sila pinadeport kasi walang kaukulang papeles. So, kinulong muna sila sa immigration doon. Pagkatapos, pinabalik dito. Pero sabi daw sa kanila, lahat ng mga personal effects, yung sing-sing, relo, ilagay nyo sa maleta nyo. Wala kayong susuotin. Mga kwintas, kung ano man dyan, wallet, pera, ilagay ninyo sa bag ninyo. So, nilagay, sinunod nila immigration, Saudi immigration. Ang sinakyan ho nila ay Saudi Airlines, Saudi Arabia Airlines. Ito, sinabihan daw, lahat ng mga alahas ninyo, ilagay niyo sa maleta niyo at i-check-in ninyo yung maleta. Pagdating sa Pilipinas, wala na. Wala na yung relo, mga alahas, pitaka, wala na. Hindi malaman ngayon, kung nawala yan dito sa NAIA o nawala doon sa Saudi. Hindi malaman eh. Well, in fairness, iniimbestigahan na raw yan ng Ninoy Aquino International Authorities, airport authorities. Iniimbestigahan na, tinitignan ng mga CCTV. Ito ang masama ngayon. Ang Saudi, deadma. Wala raw silang pakialam. Putragis kayo. Paano na wala kayong pakialam? I-check in sa inyo. It doesn't matter kung saan nawala yan. Kung sa Saudi o sa Manila, nawala yan dahil check-in yan. Mabuti sana kung hand carry. Check in, ibig sabihin pinagkatiwala sa inyo yung inyong kanilang bagahe. Entonces, dapat sagutin ninyo kung mawala yung bagahe. Sa Etihad nga pag na-delay yung bagahe, kunwari nauna kang dumating, naging biktima ako yung Etihad, nauna akong dumating. Tapos yung bagahe ko na naiwan dito sa Maynila. Binayaran nila ako. Sa bawat araw, bawat araw, 100 euro. 3 araw, 300 euros. 3 maleta. Di 900. Di kumita pa ako. Sus, Mariosep. Tapos ito nawawala. Ayaw niyong akuin, Saudiya? Ay, mahiya-hiya naman kayo sa pagmumukha nyo. May nagsabi, baka nagpapalusot lang daw na iya. Hindi ho, bossing Hindi ho, madam. Ito ho ako ho'y sumasakay ng eroplano at saka nandyan po yan sa agreement. Pag chinek-in mo ang bagahe mo, pag nawala yan, nasira yan, na damage, sagot ng airline. Lalo na pag yan nawala ng mga gamit doon sa loob, sagot ng airline. Kagaya niya, nawala ng mga relo, nawala ng mga, dahil utos sa kanila ng immigration. May tinape pa ng gano'n, tinape. Wala nga lang kandado kasi barang, shoulder bag. Tinape lang, parang gym bag. Pero binuksan. Hindi malaman kung binuksan sa Saudi ba o dito sa Maynila. Pero it doesn't matter. Kahit saan pa binuksan, kahit sa langit pa, sa impyerno binuksan yan. Kahit sa loob ng eroplano habang tumatakbo. Sagutin dapat ng Saudi yan. Saudi Airlines. At dapat palitan ninyo. Ngayon daw, deadma. Sabi raw ng Saudi, wala kaming pakialam dyan. Ulol! Anong walang pakialam? Makinig kayo, Saudi, mamaya. Kakausapin ko ang kaap. Meron kayong responsibilidad dyan. Hindi mo nyo po pwedeng sabihin na wala kayong responsibilidad dyan. Responsibilidad ninyong imbestigahan yan. Responsibilidad ninyong palitan ninyo yan. Kung ano yung nawala doon, nawala yung kanyang wallet, nawala yung kanyang gadget, sabi kasi ng Saudi Immigration. Sabi raw, hindi, bakit mo nilagay ang pera dyan? Yun ang sabi ng Saudi Immigration Dahil mga deportees sila, na-deport sila. Pinatanggal ang mga relo nila, mga gadget, pati cellphone, ilagay sa bag. Sabi ng Arabo, na gagano-gano ba? Yes sir. Sus Mariosep. Wag na nga, ha? Wag nyo na akong paikot-ikutin Saudiya. Kung pipilitin ninyo na wala kayong responsibilidad dyan,
Papanawagan ko na i-boycott na lang kayo mga hinayupak kayo dyan sa Saudi. Bakit pa sasakay ang mga kababayan natin? Ibig sabihin, nanganganin pala. Kapag nawala ang bagahe ng mga kababayan namin, ng mga OFW sa pangangalaga ninyo, hindi nyo babayaran? Dahil ituturo nyo nawala sa, puro turo na lang nawala sa NAIA. Granting nawala sa NAIA. Granting ninakaw dito. Responsibilidad pa rin ninyo yun dahil chinek-in sa inyo. Ipinagkatiwala sa inyo. Kung hand carry yun, ibang usapan. Kasalanan ko dahil ako may bit-bit eh. Pero ipinagkatiwala, inilagay dyan. May mga handler kayo. Simula sa check-in, may baggage handler kayo. Either yung baggage handler ninyo dyan sa Saudi magnanakaw o yung baggage handler ninyo dito sa NAIA magnanakaw. Responsibilidad ninyo, sagutin ninyo at bayaran ninyo. Na-deport na nga po, tragis, ayaw nyo pang bayaran yung 42,000. Ang kakapal naman ng mukha ninyo. Mga bastos! Bastos talaga. Ano pang tawag mo dyan? Wala na. Wag na nga. Wag ako. Wag. Sabi nga ni Tatay Digong, not on my watch. Kasi yung oras sa watch ko rito 10:30 na. Kahit 10:26. Na kasi, tirada ninyo. Magsitahimik na bayaran ninyo, Saudi Arabia Airlines, bayaran ninyo yung nawawala. 4 yun OFW. Sabay-sabay. Yung isang eroplano. Tumigil na kayo. At mamaya rin bayan, natapos na pala yung kwan. Natapos na yung investigasyon doon sa mga shabu na nakalusot sa customs. Yung 14.8 billion. Natapos na. At ang konklusyon ng Kongreso, meron nga. Kahit na nagsinungaling dati si Customs Commissioner, sino yun? La Peña, kahit na sinasabi niyang wala, ang findings ngayon ng Kongreso. So, 3 na nagsasabi. Si Senator Gordon sabi merong shabu, La Peña. Si Congressman Barbers, chairman ng Committee on Dangerous Drugs, sabi merong laman. PIDEA, may nagsabi may laman. Yung aso ng PIDEA, sabi merong laman. Palusot ka pala, Peña. Sus Mariusip. Wag na nga. Yan ang problema sa ating bayan. Marami mga sinungaling, marami mga ugok. Tama si si future Senator Attorney Gadon. Marami mga bobo. Mga bobo! Mga bobo! Sus Mariusip, sinungaling pa. Wala raw droga. Ano ngayon, bakit ba tama yung PIDEA? Bumagsak ang benta ng droga. 5,000 yung isang guhit. Ngayon, nakakabili ng 800. Mura na. Yung iba nga, palit-puri na lang. Para makasyabu lang. Tirada ninyo. Anyway, bayan, yan po ang mga pag-uusapan ho natin ngayong Huwebes ng umaga. Tuloy-tuloy ho tayo. Umpisahan natin doon sa ating pagbabalik. Yung mga inggitero, yung mga kapritso na mga dilawan, reklamo ng reklamo, puro kayo reklamo. Noong panahon ng amo ninyo si Pinoy, na walang ginawa kung ano-anong kabaligtaran ng ginagawa ng nakaupo ngayon sa Malacanang, hindi kayo nagreklamo. Ngayon, reklamo kayo, bakit hindi naman senior si Bersamin? Hoy! Si Bersamin, 2009 pa sa Supreme Court. Yung in-appoint ni Pinoy na si Sereno, professor ng College of Law. Anong mas matindi ron? Anong mas matindi ang violation? Siguro yung in-appoint galing professor na walang kaalam-alam sa Supreme Court. Tirada ninyo. Tumahimik na lang kayo. Magunda lang painlakla. Saksakan ko ng asido yung bunganga nyo. 10:29 ng umaga, wag ho kayong bibitaw. Magbabalik pa po ang Tutok Erwin Tulfo. Alright, tuloy-tuloy pa rin po tayo, bayan. Alas 10:33 na ng umaga. Kahapon nga po, inanunsyo po itong appointment ng bagong Chief Justice natin, na si Chief Justice Lucas Bersamin. Associate Justice po ito. At 2009 pa.
dyan sa Korte Suprema. O ang ginangaw-ngaw at ginangak-ngak nitong si Hilbay na dating Solicitor General, ewan ko kung anong nagawa naman ito na maayos nung siya ang Solicitor General ng bansa sa panahon ni Pinoy. Ngayon, nagngangaw-ngaw, nagrereklamo, bakit daw hindi naman daw senior si Bersamin, mas senior si Carpio. Anak ng kuteteng. Kasi si Carpio daw mas naunang na-appoint sa Supreme Court. Nandoon na ako. Alright, sabihin na natin. Pero pareho silang edad nila. Magre-retire sila next year. Pareho. Oh. Ay, kung ganun pala na sinasabi mo hindi sumunod sa seniority, anong reaction mo? Bakit nung si Pinoy, yung amo mo, in-appoint yung profesor, isang profesora galing ng UP College of Law, in-appoint diretso sa Supreme Court. O bakit hindi ka pumalag? Bakit hindi ka nagngangawa dyan at sinabi mo na, Mr. President, mukhang hindi maganda tignan. Aba, biglang naging Chief Justice yan. At pagkatapos ilang taong gulang, 55 years old, Chief Justice na, walang Diyo. Mga 3 presidente bago siya bababa. Sus, Diyos ko po naman. Tirada mo. Magsitumahimik na lang nga kayo, hindi yung ngaw-ngaw ng ngaw-ngaw, parang walang karapatan si Bersamin. Magaling din itong mamang ito. Mas magaling doon sa sereno mo. Tirada mo. Nasa linya si Attorney Nelson Borja. Isa pong legal expert. Magandang umaga, Attorney Borja, sir. Magandang umaga, Erwin. Ito kasi na umagang-umaga, nabuisit ako na naririnig ko sa mga radyo, nagmamonitor kasi ako. Nagngangaw-ngaw si dating Solicitor General Hilbay. Bakit daw in-appoint si Bersamin? Hindi naman daw siya senior. Mas senior si Carpio. Sabi ko, diskresyon ng Pangulo yan. Bakit nung panahon ni Pino yung amo mo, hindi ka nagreklamo nung ipin-appoint na Chief Justice si Sereno na hindi nga galing sa educator siya, galing sa universidad, biglang naging Chief Justice. Bakit hindi ka nagreklamo? Yun ang sinasabi ko, attorney. Ngayon, nagngangawa sila ngayon. Bakit daw si Bersamin? Para namang alang kakayanan si Bersamin. Diyos ko po, matagal na siya dyan. 9 years na, 2009 siya nang tumungtong dyan sa Supreme Court. Diba, attorney? Yeah, hindi lang yun. In fairness, medyo kabisado ko si Justice Bersamin nung siya ay nasa RTC, Quezon City pa siya. Ay, galing pala sa Quezon City yan? Yes, magaling na judge yan. Kita mo? Yan? Unquestionable character yan. Kita mo yan? Alam mo, without yung hindi naman sa sisip-sip or what. Alam mo, mahirap po makausap yan pagka na siya ay nasa courtroom. Pero nang may mga kaso ka ba, attorney, dati na sa ilalim niya, na siya yung judge? Mga controversial cases, na-appear ako sa kanya dyan. Katulad nung panahon nung kay Congressman Rody Pariñas dyan. At saka yung isang kidnapping na yung Lasalista. Alam mo ito si Judge Bersamin dati, ito medyo hindi mo talaga yung highly qualified. Professional siya, at when it comes to integrity, wala kang masisilip na kulay sa kanya. Marami nga nagsasabi, attorney, kahapon kagabi pa, mga kausap tayo ng mga abogado, yung sinasabi nila, maayos talaga yan, si Bersamin. Puro lahat, wala akong narinig na walang kwenta yan, balasubas yan, or walang kaalam-alam yan. Puro magaganda lang ang naririnig ko sa mga abogado. Bakit ganon, attorney? Ibig sabihin, one way or the other, siguro nakaharap nila si Bersamin noon bilang nung judge pa ito, siguro. Kasi ang imahe ni Justice Bersamin noon siya ay trial judge. Hindi yan nagkikipag-usap sa mga abogado. Okay. Professional yan Ako, I've been appearing before his sala, but never an instance na nakapag-usap sa amin yan. Doon lang kayo sa courtroom. Yan ay talagang medyo may kahigpitan. Lalo na pagka ang abogado ay medyo makulit. Ang abogado ay hindi masyadong impressive.
Ay, wasak na niya yan. I-adjourn ka niya. Pero hindi nagkokomento ng masama yan. Aha. Pero nagagalit din ito. Katulad ng mga ibang judge, nagagalit pag tatanga-tanga yung abogado. Ay, hindi mo makikita nagagalit kasi ina-adjourn niya kaagad eh. Oo. Hindi nyo nakikita niya na hindi niya nagugustuhan yung mga naririnig niya. So, kung kayo ang tatanungin ko bilang abogado, the Supreme Court is in good hands. Ika nga. Under Bersamin. I would like to congratulate him for his elevation to the highest position in the judiciary. So, walang problema doon kasi sinasabi ni Hilba, yung dating OSG, senior pa si Carpio dyan. Pero sabi ko, diskresyon ng Pangulo yan. Anong magagawa mo? Huwag ka na magreklamo. Alam mo, hindi lamang niya sa seniority. Sa competence, hindi mo talaga ma-question yan si Justice Bersamin. At saka, maski yung kaso ko dyan kina Ace Berhel, wala, talagang professional yan eh. Mahirap. Para mga, ano naman kaso na yan, attorney? Parang mga matagal na yan, matagal na yung dyan. Ano nangyari doon kay Ace Berhel ba, sir? Very professional, highly qualified. At saka, Bartap Natcher yan eh. Ayun. Pang number 9 yata ito. Nasa top 10. University of the East, College of Law. So, hindi dapat walang na magreklamo yung mga dilawan dyan. Sasabihin, bedan na naman, tigasan beda. Hindi naman tigasan beda pala ito. UE College of Law ito. Alam mo, ang tingin ko lang dyan, ang kulay lang dyan kung bakit sila nag-o-object kay Justice Bersamin. Kasi Ilocano ito eh. Ayun! Yun lang ang kulay dyan when it comes to competence. Pero ang alam ko, hindi. Kuan ito eh. Taga Nueva Vizcaya yata ito na Ilocano eh. Taga Abra. Abra? Kita mo. Ano namang masama dyan, Sus Mariusip talaga naman? Yung pagka-regionalistic mentality yan ang... kasi gusto yata nila taga Tarlac na naman. Mariusip. Anyway, Attorney Nelson Borja, sir, maraming salamat for your time. Magandang umaga, mabuhay ka, Attorney, and have a nice long weekend. Sige, at actually, magpapadala ko ng sulat sa kanya eh. I will contribute something to reform the judiciary. The judiciary. Yung mga kulungan ng mga punong-puno na. Sobra na, sasabog na eh. Kaya nga, pinakamaganda dyan, ang suggestion ko dyan, ipadala na lang sa heaven. Kasi kaysa ikukulong mo pa, punong-puno na, marami naman may biyahe araw-araw sa heaven sa attorney. Laging may biyahe tuwing madaling araw. Madaling araw nga lang ang alis. Dito sa may Quezon City, laging meron dyan. May biyahe dyan. Pumunta lang sila dyan sa Quezon City. Meron laging biyahe dyan tuwing madaling araw papunta sa heaven. Non-stop pa, express. Yeah, pero meron pang isa dyan. Alam mo, isang dapat yan na yung condition ng kulungan. Kasi itong mga prosecutor sa DOJ, mayroong mga kaso na halimbawa yung mga estafa, pagka malaki ang amount, o kaya itong mga illegal possession of firearm, na bailable naman, pero ang rekomendasyon nila ay non-bailable. Nako. Baka mga mahina yung mga bataan natin, yung mga kabataan ngayon ng mga abogado, medyo mahina na, kulang na sa, hindi katulad ng mga sinaunang, walang iniwan din yan sa mga mamahayag. Yung mga mamahayag ng mga dekada 60, 70, 80, ay mga talagang bigatin. Yung mga ngayon, Diyos ko po naman, alam mo na. Hindi lang yan. Kasi dati pa yung circular ng DOJ. Kaya yung circular na yan dapat baguhin. Ayun, alright. Yan ang iparating ko kay Justice. Sige po. Anyway, maraming... Mayroon pang isa dyan. Itong decision ng kaso ni Justice Bersamin dati. Yung isang illegal possession of firearm, punishable by reclusion temporal. Ibig sabihin, 12 years to 20 years. Inargue ni Judge Bersamin yan. Nagiging bailable yan at yan nagiging president ng Korte Suprema yan. Yan ay talagang decision niya na hanggang ngayon ginagamit ng trial court yan. Na inallow niya for the grant of bail yung reclusion temporal
penalty imposable. Kasi napupuno yung mga kulungan natin. Tama. Attorney, maraming salamat po, Sir Attorney Nelson Bora. Magandang umaga po at mabuhay kayo, sir. Sige, salamat din. Thank you po. Kita mo? Ito si Attorney Nelson Bora. Biro mo, nakasabayan niya pa pala ito. Magkakasing idaran ito. Medyo mas may edad si Attorney Bora. Oo. So, 69 na si Justice Bersamin, Chief Justice. Si Attorney Bora yata, mga 72. Bata pa. Yun ang sinasabi. Pero may punto si attorney, ha? Paano ma-decongest sa mga kulungan natin? Napakadaming kulungan. Napakapunong-puno na ang mga kulungan. Teka muna, cambio naman tayo, patungkol naman dito sa, kasi sinasabi, kagaya nga niya, kasi Ilocano raw, kaya na-appoint, may halong politika patuloy ngayon, etong appointment ni Justice Bersamin. Nasa linya si Profesora Clarita Carlos, ang ating pong suki at political analyst, political science professor ng UP. Profesora Carlos, good morning, ma'am. Hi, good morning, Erwin. Congratulations sa mga estudyante nyo dyan, ma'am, ha? After 32 years, ma'am, papasok na ulit sa finals game ang UP Maroons, Profesora. Well, I'm thinking two ways about it kasi nagtuturo din ako sa Ateneo. So, pareho pa ako. Delikado pala. Kailangan itimbangin nyo. Next topic na lang tayo. Dito tayo, Prof. Nahaluan pa ng politika ngayon. Itong appointment ni Justice Bersamin, yung mga opposition, sabi, akala ba namin, sabi mo, seniority ang appoint mo. Hindi naman senior si Bersamin. Pero ang sabi nga ng iba dyan na profesora, discretion ng Pangulo yan kung sino ilalagay dyan. Look at Pinoy. In-appoint niya si Sereno na from nowhere, biglang naging Chief Justice. So, may karapatan din ang Pangulong Duterte na i-appoint kung sino man ang gusto niya. Pero at least ito, 9 years na dyan sa Supreme Court at alam niya ang ginagawa niya. Yeah, 2 points, no? Una, kung meron kang tinanong na question dito sa appointment na to, tanungin mo sa lahat. So, in the case of yun ngang isa na, as you said, suddenly became a member of the Supreme Court. Then pangalawa, may nabasa ko kasi kaninang umaga, I cannot recall now, Erwin, kung bakit siya most senior among those na nandun. Meron silang reckoning, not necessarily senior as in age. Meron kasi when he entered the Supreme Court, etc. Right. Meron criteria na nabasa ko. I can't just recall what. Kasi pareho pala sila magre-retirable next year ni si Associate Justice Carpio Profesora. Both of them will be retiring next year. Kasi both of them pala are 69 years old, if I'm not mistaken. In fact, ngayon, I'm 72, Erwin, and Are you? I'm teaching in 3 universities. Oh my goodness, parang... Yeah, because iba na ngayon ang reckoning natin ng age because we eat well, we eat better, and all those things. And therefore, sayang nga sila. I'm sure even at 70, they are still lucid, and they're still very competent. Pero yun na nga. Pero alam mo, ang nakikita ko kasi ng, because I'm retired, yung implication for retirement. Ang laki-laki ng increment ng Chief Justice relative to, the rest of the justices. And according to RGSIS rules, your retirement is dependent on your highest salary. So, do you see the implication there, Erwin? So, I didn't know, Prof, na you're already 72. I thought you're like around 68, 69, like that. No, I'm 72. All right. Well, thank you so much, Professora Clarita Carlos. Ma'am, good morning and have a nice long weekend, Prof. Yeah, you too. Thank you, Good morning. So, ayun. Yung mga nagre-reklamo dyan, yung ngumawa na lang kayo, umiyak na lang kayo. Gusto nyo, padalhan ko pa kayo ng mga crying ladies, yung nirerentahan. May alam ako. Magpa-part-time. Pupuntahin ko sa bahay nyo at umiyak ka. Gusto mo. Puro kayo reklamo, puro kayong ngak-ngak, para kayong sikorek. Tama nga naman yung mga sinasabi ng Duterte supporters. Bakit nung panahon ni Pinoy, wala kayong reklamo? Kasi, boss ninyo, kahit na tanga. Kasi kahit na palpak yung trabaho ng Pangulo noon, tahimik kayo dahil boss nyo. Tirada nyo.
Wag, sabi ko nga, wag ako. Ha? Maghanap kayo ng iba dyan. Ngaw-ngaw kayo ng ngaw-ngaw, lalo ka na hilbay. Sus. Ewan ko kung mananalo kang senador. Tumatakbo senador ito eh. Hindi ito mananalo. Hilbay, ang mangyayari sa'yo, goodbye. Baka iboto nila, vote for Senate, goodbye. Iyong. Erada mo talaga dyan, oh. Alas 10:49 ng umaga, magbabalik pa po ang Tutok Erwin Tulfo. Diyan lamang ho kayo. Alright, oras po natin, alas 10:52 na ng umaga. Good morning! Araw ng Huwebes, ika-29 ng Nobyembre. Ilang araw nila, December na pala, Pasko na. Christmas na, after Christmas, New Year na. 2019 na. Diyos ko, napakabilis ng panahon. Ay, nako. Anyway, bayan, dito ho tayo sa ito pong nangyaring pamamaril dyan sa loob mismo ng Subic Bay. Subic Metropolitan. Nangyaring pagpatay ng riding in tandem dito sa negosyanteng si Dominic Sitin. Bata pa ho ito eh. I think wala pa ho yatang 40 ito, 30 na. Mga 40 years old pa lamang ho ito eh. Sus Mariosep. Ang kanya pong negosyo ay yung United Auctioneers Incorporated or UAI. Yung nagbibenta ng mga segunda manong mga sasakyan. At pagkatapos, ay isa po siya sa may-ari din ng Photon Philippines. Yung nagsusupply ng Photon, yung mga truck. Oo. Ngayon, nangangapa ang mga otoridad. Nangangapa ang mga otoridad sa ikang motibo. Dahil maging ang kanyang pamilya, nakausap ko kagabi dahil para sa kalaman po ng lahat, itong Sitin family, itong magkapatid, itong Dominic at itong Romel Sitin ho, ay kaibigan ho ng pamilya namin. Kami ho magkakapatid, si Mon, si Tol Mon, Tol Ben, Tol Rafi, ako. Kaibigan ho namin itong magkakapatid din na ito. Mga negosyante ho ito. Pero so far, kausap ko nga ho kagabi yung kanyang kuya na si Romel Sitin ay wala daw na ikikwento ang kanya nakababatang kapatid na may mga death threat siya. Na meron siyang dahil lagi naman daw sila nag-uusap na may nabanggit ito. Kaya nga ho kagabi, pagkatapos daw ng mukhang kampante ho talaga, mama talagang hindi niya alam na something is coming. Pagkatapos daw nagkaroon ng auction kasi kahapon, doon sa mga, siyempre, mga sasakyan nila na galing Japan, di ba? Nag-desisyon ito nakakain doon sa Lighthouse Hotel and Restaurant sa loob ng Subic. Ay pag tapat daw na sasakyan doon, bumaba raw ito. Doon na, nilapitan ng riding in tandem at pinagbabaril. Meron mo siyang kasamang bodyguard pero hindi na nakaporma. Nung pumorma mga yung bodyguard, may tama na po itong si Ginoong Dominic Sitin. Pati yung tuloy ang bodyguard niya, may tama rin pero buhay. Oo. Ang problema, yung kanyang sasakyan na bulletproof ay hindi rin nagamit. Dahil inabangan siya paglabas niya doon sa paglabas niya sa kanyang sasakyan na bulletproof. Ngayon, pero ang tanong natin at pati ang pamilya ay kaya baka naging kumpiyansa itong si Dominic Sitin ay alam niya na safe siya dahil dyan sa loob ng SBMA. Kasi may mga pulis dyan hindi ba, mahigpit. May mga robing at sa mga gate may mga inspection pa, di ba? At hindi basta-basta makapasok yung motor dyan, kay questionin. Pero paano nalusutan sila
ng riding in tandem na ito at may dala pang baril. Ayun hong malaking katanungan. Kaya pati ang PNP po ngayon, Philippine National Police, nakikipag-ugnayan din sa SBMA Police para alamin at magpalitan sila, mag-exchange notes sila ng SBMA Police para matukoy kung ano ang motibo at ano ang dahilan. Dahil kwento po ng kapatid ng biktima sa akin ho kagabi, dahil kaagad kong tinawagan nung marinig ko sa radyo na flash report na tinambangan nga itong si Dennis Sitin, ay sinabi niya wala siyang alam na kalaban ang kanyang kapatid dahil lahat naman magaling makipagkaibigan ito. Maraming kaibigan din ito ng media men and women. Walang kaaway ito na sa media, sa TV, maraming kaibigan ito ng mga kilala, mga broadcaster, mga reporter. Kaibigan lahat. May mga kaibigan ito sa mga iba't ibang mga radyo, istasyon. May mga kaibigan din ito sa PNP. Kaya nakapagtataka na at nahihirapan ang pulis ngayon after 12 hours ay hindi pa nila, wala pa silang ideya ang motibo ng pagpatay dito sa kay Ginoong Dominic Sitin. Sus Maria Josep. Pero ang nagtataka ang pamilya, paano nga nakalusot dito sa Subic itong gunman. May dalang baril at nakamotor pa. Sigurado itong gunman na ito, makang professional ay galing pa sa Metro Manila ito. Alam mo naman, engineer, ang mga ganyan ngayon, mga gun for hire, dati 100,000. Ngayon, 5,000 nila, bigyan mo nila ng litrato, sabihin, tirahin mo ganon si Engineer Mariscotes. 5,000 lang. Tirahin mo si Miko Kalungi, ito 5,000. Tatanong lang sa'yo, saan ba itong katrabaho? Doon sa kwan yan, bata ni Erwin Tulfo yan, doon sa PIA building sa Visayas. Natatapos ang programa alas 12. Minsan nagko-commute yan, minsan nagbumotor. Alam ko wala ka mga illegal, pero baka mga karibal mo dyan. Yung mga karibal mo sa mga nililigawan mo, na mukha mga jejemon, kung makapag-ipon nyo ng 5,000, bigay litrato mo. Ito litrato ni Miko Kalungi, boss. Tirahin mo na ito, tol. Sige. Saan ang opisina? Sa PIA. Sa 3rd floor yan. Pero antayin mo nila alas 12, bababa na yan. Alas 12 galauna. Nagbabike yan minsan nagmumotor, minsan nagkukommute lang. Minsan naglalakad, may kasama siyang cameraman yata yun, nakakalbo na. Sabing gano'n. Anyway, yun na nga sinasabi. Minsan, kausap niya yung mapayat na yun, head executive assistant yata, reporter dati ng 4. Patayo tayo sila sa labas. Yun, kasama niya. Anyway, sandali lang tinatawagan natin. Ayun. Balikan natin yan mamaya. Teka muna, balikan natin. Dito muna tayo sa ito yung reklamo. Teka muna, mag-break muna tayo. Pagbalik sandali lang bayan. Okay, balikan natin yan, yung issue na yan. Tinatawagan namin ng Subic Police. Yung SBMA Police. At saka siyempre yung Olongapo City Police. At para alamin ko ano na ang latest dito sa pamamaslang sa negosyanteng si Dominic Sitin dyan sa loob mismo ng SBMA. Balikan natin yan, pero sa aming magbe-break lang tayo. At sa ating pagbabalik, pag-usapan natin itong issue tungkol sa Saudi Arabian Airlines, yung reklamo ng ilang OFW natin na nawala ang kanilang mga gamit dyan sa pagdating nila sa NAIA, doon nila na-discover na wala na yung gamit nila. Ngayon, ang problema, ang Saudi Arabia Airlines or Saudia ayaw sagutin.
Sabi, hindi, wala kaming kasalanan. Ang kasalanan dyan ng NAIA. Well, kay NAIA na wala yan, kay sa Saudi Arabia na wala yan, sa Riyadh, sa Jeddah, sagutin nyo dahil chinek-in yung bagahe nila. Correct ka dyan. Hindi hand carry. Ibig sabihin, nilagay doon sa inyong baggage. Sa ilalim ng eroplano, doon nilagay yung bagahe nila. At alam ko na may mga baggage handler kayo from check-in, bibit-bitin ng baggage handler na nakalagay Saudia. Pagdating dito, ganun din, Saudia. Oh, bakit hindi ninyo imbestigahan yung mga bataanan ninyo? Baka sila ang nagnakaw. Maaring hindi dito, maaring sa Saudi Arabia. Huwag nyo sabihin hindi magnanakaw mga Arabo. Jesus Marius. Magkaka-letse-letse tayo. Pag sabihin nyo hindi magnanakaw mga Arabo na kababayan nyo dyan. Hey. Alas 11:03 ng umaga, wag ho kayong bibitiw bayan. Magbabalik agad ang Tutok Erwin Tulfo. Good morning! Alright, oras po natin, alas 11:06 na ng umaga. Kayo po ay patuloy pa rin na nakikinig o nakatutok sa Tutok Erwin Tulfo. Dito po sa Radyo Pilipinas. Ito po ang mga pangyayari at ito po ang reklamo ng mga kababayan ho natin. Ipi-play lamang ho namin yung video para makita ho ninyo yung reklamo. Ano po? Narito ho sila. Ano? Ito ipi-play na ho natin. Dito ko nilagay yung alahas ko. Dito yung nilagay. Alright. Ayan ho yung isa sa mga kababayan natin na OFW. Ayan, hinahanap niya, tinanggal niya yung mga gamit niya sa loob ng bag. Oh, okay. At nawawala nga yung mga gamit niya na sinabihan siya doon sa immigration. Ito po yung mga pinadeport ho sila eh. Sinabihan siya ng immigration doon, sinabihan sila, ayan sila ho, na ilagay ninyo mga relo ninyo, mga gamit ninyo sa loob ng bag. At ngayon, nawawala ho ito. Anyway, nasa linya ng aming telepono si Sir Ed Monreal, ang GM o General Manager ng Ninoy Aquino International Airport. Magandang umaga, GM Ed, Sir. Magandang umaga, Sir Erwin. Merry Christmas din po. Opo. Live po tayo sa Radyo Pilipinas at live po tayo sa Facebook pages po ng namin at saka sa PCOO GM. Sir, ito Opo. pong reklamo ng 4 na OFW natin na galing po ng Saudi Arabia, sakay ng Saudi. Inireklamo nila na wala sila ng gamit at sinasabi nila na yung mga valuables nila, sinabihan sila ng immigration officers daw doon, ilagay ninyo sa maleta ninyo, mga relo ninyo, lahat gadget, at doon nyo na lang buksan sa Pilipinas. So binuksan daw nila ngayon dito, nawawala na ito, Wala Sir. Ano na ho ang balita dito, Sir Ed? Well, unang-una dinulog ho natin yan sa pamunuan ng Saudi. Opo. Ang una hong ating nakuha ang detalye, hindi ho nila dineclare yung bagahe according to them, yung may laman po. Kasi ang pagkakakwento ho sa akin, nung pasahero rin, nung nakausap ko si Andrew Montes, na sila po ay pinagsabihan na wag na raw maglagay ng mga gamit sa kanilang hand carry. So siguro po, sumunod naman po sila. Pero unfortunately, from the time na kinuha yung mga bagahe, ay hindi na raw ho nila nahawakan. At ang allegation po is yung sa Jeddah ho nangyari po yata ito, na sila na po ang nag-handle ng mga bagahe. So ngayon po, base naman ho sa airline SOPs, hindi nga po talaga sila po pwede mag-check-in ng mga valuables sa hand carry, which is part of the SOP. So ngayon pagdating naman ho dito, pinaimbestigahan ko po yan at lumalabas po na wala hong irregularity ng pagdating. So madalang sita, Sir Erwin, ang tingin ko, nangyari yan kung mayroon ng definitely. Doon. Magreklamo po ang pasahero na nawawala. Kung wala naman. Doon po sa... Iyon. Oo. Kasi kawawa naman na Sir Ed, naintindihan ko naman ho, ituturo na naman yung mga tauhan natin dyan na wala namang kinalaman. Siguro, they learned their lessons. Yun na nga sinasabi. Ito yung kinaiinis ko, Sir Ed.
ayaw ako ng Saudi. Pero paano ho ito, sir? Ang contention naman itong mga pasahero, sinabihan sila ng immigration dahil di ba mga deportee ho ito na ilagay ng mga gamit nila doon sa mga gamit nila at i-check in sa bagahe. So, I think they don't have the time anymore siguro na sabihin, i-declare na may mga kwan sila dahil mga deportee ho ito mga ito. So, nilagay nila, sinunod na lamang ho nila. Pero, ninakaw naman dito. Dapat di ho ba, sir, dati di ba may mga nilalapit kami sa inyo, sinasagot naman ng mga ibang airline, yung mga nawawalang mga gamit nila, sir, sinasagot naman. I already forgot, pero last year when we interview on TV, nagagawa natin ng paraan at sinasagot ng airline. Bakit ang Saudi parang ayaw sagutin ito at dinided mo na lang ang reklamo nila, sir? Yan po ang challenge natin ngayon, Sir Erwin. Opo. Sila po ay nakipag-ugnayan sa Saudi at sabi niya ako daw ng Saudi, wala silang responsibilidad. Tuloy-tuloy pa rin ho ang aming pakipag-ugnayan sa Saudi Airlines. Sana ho maintindihan nila ang predicament ng ating mga kababayan na unang-unang ho, sama-tama po tayo na hindi wala ho silang parang right makipag-usap dahil pinabihan ho sila na tanggalin. So, siyempre, bilang isang deportee, siyempre, matatakot po yung ating kababayan. Of course. Susunod na lang. Yan po ay nakikipag-ugnayan pa rin po kami sa Saudi. Sana naman magkaroon ng humanitarian consideration na para ho mabigyan ng konting solusyon ang itong pangyayari pong ito. Sa ngayon po, tali ang ating kamay kasi wala na po tayong mapahawak na ebidensya na dito nga po nangyari. Wala po bang mga CCTV? At saka, besides, sir, di ba may mga baggage handler yan na sila lang mismo, mga tiga Saudi Arabia Airline na mga empleyado ang from loading to unloading, yung parang trailer nila dyan, tren na lalagyan ng kargamento. Hindi ba mga Saudi employees dapat yan? Sa pagdating po rito, ang humahawak po dyan, mga tauhan ng Saudi Arabian Airlines. Ayun. Yung ground handling nila. Pero base ho sa footage ng aking nakita, pati na rin ho si Mr. Montes, pinakita po yata sa kanya yung nung pagdating, yung footage na nakuha ng ground handling nila, pati yung security. Bukas na yung maleta niya. Hindi po. Wala ho silang nakitang irregularity. In fact ho, ang sabi sa akin ng Saudi, meron ho silang air marshal na every flight meron pong kasama ang flight. Ang proseso po nila, bago ho buksan ang belly ng eroplano, yung kanilang tauhan na mismong taga-Saudi Airline na nakasakay sa eroplano, bababa ho ron sa rampa para supervise himself yung proseso. Base po doon sa nakita kong dalawang video, wala ho silang nakita. In fact, I think si Mr. Andrew rin ay parang nakumbinse na wala rin hong nakita. Ang sabi po ni Mr. Montes, kausap po yata yung taga-Saudi, ang sabi po niya ay tulungan na lang siya kung paano ho maayos yung problema. Hindi kaya doon nangyari yan, sir, yung pagnanakaw? Kasi puro na lang kawawa naman yung mga Pinoy natin nagtatrabaho sa airport, puro na lang madali ho kasi ituro. Kung wala namang video talaga, hindi naman talaga nagnakaw, kasalanan naman sa Diyos yan, at kawawa naman yung tao na matatanggal na Pinoy. Baka doon yung mga Arabo ang nagnakaw, kaya hindi ho kaya, sir, dapat imbestigahan din ng Saudi at alamin din nila sa kanilang footage doon na baka doon binuksan ang mga maleta ng mga ito? Tama ho yan, sir. Actually, yan po ang pinapag-ugnayan ko sa mga local representative dito na baka pwede na makahingi ng report, madam, kung paano ang bagay hinandle from the time na nasa detention center sila hanggang may check-in po sila sa Jeddah. Mahirap naman ho kasi magsabing absolutely doon nangyari, but what I'm trying to say is dito po sa pagdating, base ho sa mga footages, wala po kami nakikitang irregularidad. Alright. Sige po, sir. Siguro ang pwede lang di ba, sino ba pwede mag-sanction dito? Ang CAAP o ang DTI? Kasi, or CAAP siguro, sir, na ang pwedeng questionin sila, di ba? Or i-sanction pag mga ganito, GM? Pwede rin siguro matulungan ng CAB, sir. Hindi po sa tinuturo sa CAB kasi sila po ang may hawak ng Air Passenger Bill of Rights na para
panuntunan sa mga ganitong sitwasyon. Or siguro po, since it's basically OFW, baka siguro makatulong din ang OWA para doon check-in mismo sa ating embahada sa Jeddah kung ano po nangyari. Ayun. Sir GM, meron lang ko ilalapit. Nailapit ko na ho sa inyong spokesperson last week. Bumiyahe po ako sa Tugigaraw last Friday, the other Friday. Napansin ko lang po, after ng check-in counters natin sa domestic, domestic at saka Terminal 3, po yung elevator po, 4, sir, puro paakyat, wala akong pababa. Baka pwede raw, request ng mga pasahero, sir, kahit na isa doon sa 4, gawing pababa, sir. Pwede po ba? Sir, ginawa na po namin dahil nga sa inyong suggestion. Dalawa na po ang pababa natin. Salamat, sir. Diyos ko po. Salamat po. Kukunan ko po yun, sir. Pag alis ko next week, kukunan ko. Salamat, Sir Ed, ha. Talagang sana kayo kaagad ang nakausap ko, sir. Wala po akong number, pero kukunin ko kay Raul Esperas para pag may mga problema ko, kaagad ka kayong tawagan. Thank you po, GM Ed Monreal. Actually, Sir Erwin, it was also the secretary who made instruction to me na ayusin kaagad kung ano man nakikita nating kulang doon. Mabilis din talaga si Secretary Tugade. Thank you, GM Ed Monreal. Magandang umaga. Have a nice long weekend, GM. Same to you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Ayos na ba yan? Ayos na. Ayos na, Julius de Samburon. Pwede mo nang testingan pag alis mo bukas makalawa. Meron na po doon sa mga kababayan natin na nagreklamo diyan sa Terminal 3 na yung escalator puro paakyat lang, puro papunta lang sa heaven, meron nang pabalik sa earth. Thank you! Right after doon sa check-in counter, meron na, hindi lang puro papuntang heaven po, meron nang 2 pabalik sa earth. So, pwede ka na mag-round trip. Yung papuntang heaven na lang, yung mga tiga sa Quezon City, na meron pong bus dyan papuntang heaven every morning. Ang biyahe po dyan, alas 12 hanggang alas 4 na madaling araw. Para po sa mga drug addict, drug lord, mga kriminal, may biyahe po dyan. Ay, teka muna. Si Attorney Wirlo Samodio, ang CAB, Civil Aeronautics Board, OIC Deputy Executive Director. Attorney Samodio, good morning, sir. Hello, good morning po, sir. Good morning po sa lahat na nakikinig po. Si Erwin Tulfo po ito. Live tayo, sir, dito sa Radyo Pilipinas. Sir, good morning, sir. Nakarating na ba sa inyong tanggapan itong reklamo ng 4 na OFW natin na were deported from Jeddah at sumakay sila ng Saudiya? Pero pagdating dito, yung mga maleta nila, yung mga bag nila na chinek-in nila, wala na yung kanilang mga gamit, mga gadget, mga relo, pera, dahil instruction daw ng immigration doon, dahil deporting nga ho sila, di ba? Under sila sa custody ng Saudi immigration. Ilagay ninyo mga gadget ninyo sa check-in luggage ninyo, wag sa hand carry. So, sinunod daw nila. Yung iba, walang mga padlock, in-electrical tape na lang nila yung kanilang mga bag para hindi mabuksan. Pagdating dito, attorney, wala na yung mga relo, mga gadget. Ngayon, ang sabi ng Saudi, wala kaming kinalaman dyan. Ayaw naming sagutin yan dahil hindi ninyo idineklara. Sagot to nitong 4 na OFW. Pero sir, sinabihan po kami ng immigration nyo doon, wala kaming kinalaman, hindi kami ang immigration, Saudi kami. May magagawa po ba ang CAB dito, sanction or something, penalty dito sa, or persahin ang Saudi na ibalik yung mga nawalang gamit, Attorney Samodio? Apo. Actually po, sir, nagpapasalamat kami sa programa ninyo kasi kung maalala niyo po, kayo po yata nagpapunta dun sa isang OFW sa aming opisina noong November 20. Opo. So nakausap na po siya nung aming isa sa mga tao namin dito, Passenger Rights Action Officer, at nabigyan na po siya ng advice. Actually po, sir, no, sa ngayon po inaalam namin yung totoong kwento kasi medyo may nagko-conflict lang po dun sa mga kinuwento po niya sa amin at sinasabi niya sa media ngayon. Yun po yung inaalam namin, sir, pero definitely po pag nakuha namin yung mga facts, titingnan po natin kung anong magagawa po natin. Pwedeng panagutin ba rito ang airline? Actually, sir, kung halimbawa man po, lumabas na investigasyon na diniklara pero
diniklara yung yung mga items at hindi napayuhan mabuti ni airline kung anong gagawin after declaration do sa mga valuables, pwede silang panagutin. Pero yun po yung inaalam natin kasi naka-receive din po kami ng report. Actually, binanggit po ata ito ni Mr. Santos na ang nag-check-in po daw sa kanila ng mga bagahe nila ay mga immigration authorities ng Saudi. So, ngayon po, hindi natin alam kung ano ang nangyari between the immigration authorities of Saudi at sa Saudi. Kasi, attorney Zamudio, sir, according to GM Monreal, wala sila nakita sa mga CCTV, walang nakita talaga doon na merong discrepancy, may pagnanakaw, etc., pagbubukas ng bagay. Wala eh. So, it must be there in Saudi Arabia. Doon yung nakawan na nangyari, siguro, attorney, kung meron man. Yes, sir. Initially po, sir, inamin naman po nung isang OFW na intact yung bagahe nila pagdating po dito, naka-tape pa rin. Aha. So yun po yung inaalam natin kung ano po talaga, kung intact ba talaga o okay. So may conflict. May conflicting reports, yes, sir, ano? Opo, pero intact yung bagahe nila, pero sinasabi niya na wala ng gamit sa loob. Yun po ang kiniklaim po. Opo, yun po medyo yung magulo nga. malaman ko ano po talaga ang totoo. Anyway, hindi kaya, sir, baka stress na lang ito kasi na-deport ho sila. Diyos ko po, sa takot siguro na makulong doon, mapugutan ng ulo. Kaya medyo nawindang ito mga kababayan. But anyway, sir, sige po, kayo, we are referring this matter to you. Bahala na po kayo, sir. Balitaan nyo na lang kami kung ano man ho ang development dito. Kawawa naman, na-deport na nga, sir, nawalan pa, Attorney Wirlo. Yes, sir. Yes, sir. Opo. Thank you rin po sa programa niyo po. Opo. Maraming salamat po, Attorney Wirlo Zamudio, CAB OIC Deputy Executive Director. Ayan, bayan. Balik tayo doon sa mga pasahero dyan sa NAIA Terminal 3. Mayroon ng pababa, ha? Escalator pataas, escalator pababa. Meron na. Doon sa 4, 2 pataas, 2 pababa. 2 papuntang heaven, 2 papuntang earth. Hindi na kayo bababa sa hagdan. Si Julius kasi nilokdo niya yung maleta nila sa ulo para makababa sa hagdan kasi walang escalator. Sa payat nga ng taong yan. Makita mo, kaya lalong pumayat. Kaya naawa ko doon sa matanda, naka-wheelchair. Tinitignan niya yung hagdan. Kasi yung elevator, mahaba ang pila. Ewan ko ba? Anyway, salamat na rin po. Salamat na rin po, DOTR Secretary Tugade. Maraming salamat po. Ayan. Mabuhay po kayo. Salamat din GM Ed Monreal sa napakabilis na aksyon. Thank you, sir. Thank you. Good job. Good job sa kanila. Yan ang yan ang ginagawa natin na Laila Robert at T-Rex Cortez, Adan Lazaro. Purihin yung mga kapuri-puri. Pero kung wala namang kakwenta-kwenta, ay dapat sipain. Yan pa bang gawin mo? Alam ko, purihin mo mga wala namang ginawa. Kagaya niyan, kumilos naman kagad si Secretary Tugade ng DOTR. Kumilos kagad si GM ng NAIA, si Ed Monreal. Bakit mo hindi po purihin? Good job. Kaya doon sa mga kababayan natin, yung mga umalis doon na walang escalator na pababa, meron na po ngayon pagbalik ninyo. At yung mga aalis pa, yung kakain doon sa second floor, meron na rin escalator, round trip ng escalator ngayon. Manawa kayo, akyat panaog. Yung hagdan, wag nyo nang gamitin. Babayaan nyo na lang yung mga pusa ang gumamit nun. Wag na, tsaka mga langgam. Kaya kasi yung mga elevator, yung mga senior citizen, tsaka yung mga naka-wheelchair, at tsaka yung mga baby. Oo. Bueno, bayan, oras natin sa buong kapuluan, alas 11:24 na ng umaga. Diyan lamang ho kayo, magbabalik pa po ang Tutok Erwin Tulfo. Good morning! Tuloy-tuloy tayo, bayan. Dito sa ating programa. Habang tinatawagan po natin yung mga tiga-SBMA, pati yung PNP, doon po sa pagkamatay ng negosyante na si Dominic City na kaibigan ho ng inyong lingkod, ay habang nag-uusap-usap pa sila at medyo nawindang po yung SBMA ngayon dahil dyan. Abay, napasukan sila ng riding in tandem. Diyos ko po naman. Pag ako pupunta dyan, palakad-lakad pa naman ako dyan.
Pag ako nagmotor dati, paparada ko sa tagilid ng kalsada at paupo-upo ako sa damuhan doon. Oh. Sus Mario, baka mamaya, Diyos ko po. Anyway, ito naman po ang mga reaksyon ng mga kababayan natin. Sir Erwin, naku, mga lahi ni Alibaba ang Saudi Airlines. Kawit Cavite, George Marshall. Mga magnanakaw daw. Good AM, Tutok Erwin Tulfo. Ganyan ang pulisya ng mga dilawan, sirain ng bayan, kaya ang gusto nila ilagay mga walang alam tulad ni Sereno, kagaya ni Sereno at ni Abnoy. Rod Voigt ng Subic. Thank you! Sir Erwin, good morning. Tanong ko lang po kung ano na po ang nangyari sa pag-recount ng boto ni Bongbong Marcos. Tapos na po ba? Ay, hindi pa po. Tuloy-tuloy pa rin. Pero siyempre, may counter lagi po yung kabilang kampo. At yun, pinag-uusapan pa rin ho nila ngayon kung yung 50% shading, 50% or less, kailangan mabilangin. Kasi napakadami ro na boto ni Lenny na 25% nga lang yung shading, parang 1/4 lang nung itlog ang binilugan. Ayun po yung kini-question ngayon. Good morning, Sir Erwin. More power po sa show nyo. Bing Fortos ng Dimawala, watching from UK. Hey! Bing Fortos, ingat kayo dyan. Arthur ng Evergood Plastic, yung nagtanong sa akin tungkol sa Bongbong. Ongoing po yung recount na yan. Gago talaga, tangay ang si Hilbay. Ay, bugok PI niya, hindi siya kagaya ni Carpio na bugok na dilawan ni si. Akala ko naman. Alright. Sir Erwin, good morning po. Alam nyo silang mga dilawan dapat magpakan... dahil mga Kawit Cavite, Georgie Marshall. Magpakanton siguro ito. Good morning, Sir Erwin. Pakiabot po sa gobyerno natin, kawawa ang coconut farmers na inabuso po ng mga negosyante ng kopra. Sobrang baba na po ng presyo, kaya ang ginawa po ng iba, pinagpuputol na lang nila ang niyog at ibinibenta sa coco lumber para magkapera. Kawawa naman. Good day, mga idol. Natatakot at namamatay na sa inggit ng mga dilawan. Di nyo na panahon, mga utak ni Abdoy. Eugene Laumok po ito. Belated happy birthday kay Fia Cervantes. Kahapon birthday niya. Ayun. Good morning, Sir Erwin. God bless you and your family. Eugene Wong. Ayun. Aha. Si Tutok Erwin Tulfo, sir, baka naman po pulis kasama ang riding in tandem mapumantay. Inupa sa pulis SBM. Komento ko lang po, Julie Galang Kalamba. Wag na magpadala ng mga katulong sa Saudi. Wala naman kasi silang respeto. Ay, nako, sinabi nyo. Oo, malupit yung mga yan. Idol, aksyon naman po sa mga barangay health center natin kasi may bayad daw ang mga karayom para sa bakuna ng mga bata. What? Ang sabi naman ng DOH, siguro daw nauubusan sila ng stock kaya pinagbabayad nila ng karayom. Pogzi Jace. Pwede bang Salome, tawagan yung DOH? Barangay health center, may bayad na raw yung karayom pag tinurukan. Ha? Tawad libre yun Anak ng butete. Anong barangay yan, Pogzi? Pupuntahan ko si chairman dyan. Anak ng lahat na lang may bayad. Baka pati mga aspilate. May bayad na. Anak kayo ng buwisit talaga, Anak ng baka. May bayad pag bakuna ng bata. Pero ito, naniningil daw. Anak kayo ng bakukang. Sa aeroplanong yan, nakuha kasi alam nila kung saan at laman ng luggage nila. Grace Bermudez. Sa akin palagay po sa Saudi Airlines nangyari yan, hindi po dito sa atin. Good morning po, Julie Galang. Okay, Manang Julie. Good job, Tutok Erwin Tulfo, sa pagtutok sa mga nakawan sa airport na galing sa Saudi. Good job po. Thank you, Florenda Bautista. Kung di lang kay Sir Erwin, di pa talaga kikilos na ayusin. Salamat, Sir Erwin. Need po talaga lumapit at makita nyo. Good job, Sir Erwin. Cheng ng Cheng Bennett. Yun yung sa escalator. Walang ano man po. Alright, dire-diretso tayo. Oras natin, alas 11:32. Aha. Dito na tayo. Okay. Aha. Unahin na kaya natin yung exclusive video. Yung baboy na sinakay doon sa motor. Anak ng buwisit naman, tipaklong.
Ang baboy, pwede isakay sa tricycle. Pero isakay mo sa lintek na motorsiklo, yung baboy na kinatay. Di hirap na hirap ngayon driver, di alam pa paano timbangin yung baboy. Nakabigat. Galing sa Commonwealth, papunta yata sila sa Circle, papuntang Q-Mart. Siguro matadero yun, nahuli. Nahuli yung pagkatay ng baboy. Tinatakbo niya. Only in the Philippines talaga ito, kababayan, ha? Sige, play mo na dyan. Eksklusibo pong nakuna ng Tutok Erwin Tulfo Team ang isang motorsiklong bumibiyahe sa kahabaan ng Commonwealth Avenue na may kakaibang angkas. Bukod kasi sa dalawang sakay, nakapagitna pa sa kanila ang isang kinatay na baboy. Ay, tatlo pala sila doon. Kasama na yung baboy. Mula sa Tandang Sora, binagtas ng motor kasama ang wala ng buhay na baboy ang direksyon patungong Quezon Memorial Circle. Hindi naman malinaw kung nabili ng buo mula sa palengke o i-deliver sa pamilihan ang pobreng baboy na inangkas sa motorsiklo. Kawawa naman. Hoy, delikado yan. Ha? Sus Maria Josep. O yan o. Yung isa nakahawak doon sa baboy. Dito mo lang ho makikita sa Pilipinas yung ganyang problema. Akalain mo nga naman yan. Ay, sus Maria Josep. Dito lang ho yan. Hindi mo makikita sa Japan yan. Hindi mo makikita yan sa Vietnam. Sa Pilipinas lang yan. Diyan mo lang makikita sa Commonwealth. Akalain mo yan, kita mo. Sakay-sakay yung baboy. Ay, Diyos ko po. At wala pang helmet yung driver. Yung baboy walang helmet. Loko-loko. Lalagyan ng helmet. Anak kayo ng pusit talaga. Oy, parang awa nyo na. Sana sinakay nyo na lang sa tricycle yan. At delikado pa ho yan. Pinagtitinginan sila. Sabi nila Marlouie at saka yung kanyang team, yung aming team ho kagabi, pinagtitinginan sila na, pati sila nagulat, may mga tao sa buso na pinapanood sila. Pati nga sila nakuna nila kasi kakaiba. Akaraw nila, patay yung baboy na buhay. Nung nilapitan nila, patay na yung baboy. Sana nga naman kinatay, paano kung nasagasahan lang yan? Double dead na pala yan. Diyos ko po naman talaga kayo, Only in the Philippines yan, bayan. Bueno, eto pa. Sako-sako at kahon-kahon ng mga sangkap sa paggawa ng shabu na naman nadiskubre sa isang nakaparadang van sa Pasig City. Ayon sa PNP, kapag na proseso, maaring makabuo dito ng higit 4 na bilyong pisong halaga ng shabu. Narito ang report. 19 na araw nang nakaparada ang puting van na ito sa isang pay parking sa may barangay San Antonio, Ortigas, Pasig City. At nang suriin ng mga otoridad ang laman ng van, tumambad ang mga sako at nakakaong mga sangkap sa paggawa ng shabu. Kabilang dyan ang 27 sako ng pinaniniwalaang ephedrine, 6 na container na may lamang half-processed shabu, glass mixers, mga galon ng kemikal, kahon-kahon na aceton at iba pang kagamitan sa paggawa ng naturang iligal na droga. Ayon sa pulisya, kaya manong makabuo ng mga ito na aabot sa higit 4 na bilyong pisong halaga ng shabu. Bukod dyan, nakuha rin sa loob ng van ang higit 8 kilo ng processed na shabu na nagkakalaga naman ng higit 50 milyong piso. Nadiskubre ang naturang mga kontrabando sa van matapos sundan kung saan kinukuha ng isang suspect na isang Korean national ang iligal na drogang binenta niya sa isang nagpanggap na buyer na pulis kahapon. The subject of that operation is this Korean national, Kim Jong-hee. So, the operation or the bypass operation was set somewhere in San Juan or Green Hills. Pero namataan siya, hindi pa na-consummate na pumunta dito sa lugar na ito, dito sa J3 entry parking area yesterday afternoon. And nakita na nanggaling siya dito sa van na ito. Isang chemist umano si Kim Jong-hee na miyembro ng big-time syndicate na nag-ooperate ng iligal na droga sa bansa. Bago mahuli si Hee, una na rin naaresto sa isang bypass operation sa may Caloocan ang sinasabing runner niya na si Marvin Yu. Yesterday around 5 in the morning, the initial operation was bypass operation with Marvin Yu. Ito si Marvin Yu. The subject of the bypass operation was 5 grams of
of shabu worth 20,000 pesos, and after the consummation of the bypass operation, 250 grams of shabu was confiscated in his possession. Tumanggi namang magbigay ng pahayag ang dayuhang suspect habang si Yu iginit na wala siyang partisipasyon sa bentahan ng iligal na droga. Pinapurihan naman ni Eleazar ang matagumpay na operasyon ng pulisya at naniniwalang malaki ang magiging epekto nito sa operasyon ng notorious na sindikatong kinabibilangan ng mga suspect. Yung particular grupo na yun, well, I believe napilay yung operation nila doon, di ba? And ang sa atin is makakuha pa tayo ng further information para malaman natin kung meron bang pinanggalingan ito na clandestine laboratory para mahanap natin yun, di ba? Kasi hindi naman pwedeng ginagawa ito sa van. Bakit ito nasa van? So yun ang hahanapin natin. Well, I would like to commend and congratulate all the elements involved in this operation, particularly the two district directors, Northern and Eastern Police Districts, as well as the other units that have been the intelligence units in Camp Crame. Mahaharap ang mga sospek sa patong-patong na kaso kaugnay sa paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Weng de la Peña, Radio Pilipinas. Congratulations NCRPO, General Eleazar. Congratulations Northern at Eastern Police Districts. Salamat po at nahuli ninyo yung paggawaan ng shabu na yan sa loob ng van. Yan ang sinasabing mobile laboratory. Yun na yun, doon na ginagawa sa van yun. Mabuti naman. Sana sir, nalaban na lang itong, kasi di ba pag mga Kim Jong-hi, akala ko sabi ni General De Eleazar, si Kim Jong-un, yung pinuno po, Pangulo ng North Korea. Kim Jong-hi pala ito, kapangalan lang. Yung isa kasi, yung leader, Kim Jong-un. Ito, si Kim Jong-hi. Yari ka ngayon, Kim Jong-hi. Ang mangyayari mo ngayon. Anak ka ng pusit, ha? Sana, nanlaban na lang ito. Hindi Palagay ko, nadoktrinahan kasi meron na rin tayong lumabas na mga salita ni Duterte in Korean. May translation na. Anyway, narito pa, ito pa. Dalawang tricycle driver na supplier umano ng shabu sa Barangay Central sa QC. Arestado sa bypass operation. Sige! Narito ang report. Arestado ang dalawang tricycle driver sa isinagawang bypass operation ng Kamuning Police Station sa Barangay Central, Quezon City kagabi. 200 pisong halaga ng shabu ang nabili sa target na si Reynaldo Briones, 20 anyos. Dinakil din ang kasamahan niyang si Jason Eroles na tinuturong kasabwat ni Briones sa pagtutulak. Maaaring ang mga customer po nito, yung mga residente dito na tinatawag namin Boracay. Minsan may mga tricycle driver na bumibili sa kanila ng shabu. Pero maring itinanggi ng mga suspect na pusher sila ng iligal na droga sa lugar. Umalit lang po ulit sa paggaganyan. Dahil? Para po iwas po sa lasing. Hindi ka nagbebenta? Naglilinis lang po sa bahay. Minsan lang po gumamit. 3 sachet ng hinihilalang shabu at bypass money ang nakuha sa mga suspect. Maharap naman sila sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Weng de la Peña, Radio Pilipinas. Pagbangag ka talaga, mali-mali na yung takbo ng utak mo. Hindi na raw siya para, bakit siya nagsasyabu? Para iwas lasing. Okay lang na sabog, basta wag lang lasing. Kung hindi ba naman kulang-kulang ito. Sos, Mariosep. Tama ang Pangulo. Pag nagsasyabu ka, yung utak mo, wala na. Nasusunog na. Nakasulat ba yan? Ito nasusulat ito. 15 hanggang 19, talata 12 hanggang 24 sa ikalawang aklat ni Tatay Diggs. At ito kanyang sinabi. We have 4 million drug addicts at I really do not know how many of them are out of their minds already because long-term use of shabu shrinks the brain of a person. Kita mo? Kaya yan na lumiliit daw ang utak ng mga tao gumagamit ng shabu. Ito mo yung sagot niya ni Kulukoy. Mga bobo! Sabi niya, ayaw na di ba okay, umiiwas ko kasi sa malasing. Okay lang yung sabog.
Anak ng butete talaga ng mga reasoning niya, no? Diyos ko po. Ay, bayan, alas 11:43 bago ho tayo mag-break. Papasukin ho muna natin itong ating suki rin, ha? Mula po sa Philippine Charity Sweepstakes Office, ha? Si Ginoong Florante Solmerin, ang Deputy Spokesperson ng GM o General Manager ng PCSO. Magandang umaga, Sir Florante Solmerin, sir. Magandang umaga, Erwin. Opo. Sa lahat ng iyong tagapakinig. Alam niyo, sir, itong STL, itong Small Town Lottery, totoo ba ito? Kinukumpara ng karamihan. Sabi, parang kuhan lang rin ito. Weteng, Boss Erwin, it's one and the same, ginawa lang legal. Tell me, sir, is it? Yes, pagdating dyan sa palarong STL, wala pong pinagkaiba dito sa sistema ng sa palaro sa illegal na weteng, ano? Dahil two combinations sa number po yung winner dito. At the same time, kinukubra ito ng tinatawag nating mga kubrador sa pamamahala ng mga kabo at yung mga artisador. Ganun yan. Pero yung ang malaking diferensya nga lang ay yung STL ay legal at nagbibigay ng buwis ito sa gobyerno at nakakapagbigay pa ng pondo para sa mga medical services. Nako. Libreng binibigay kasama na ho yung opisina namin, yung Erwin Tulfo Action Center, ang isa sa mga beneficiaryo na ninyo sa mga libreng paggamot as we speak, sir. Meron pong 100 nakapila ngayon sa opisina namin humingi ng medical assistance at panay-panay po. Sana nga po, wag ho kayo manawa sa PCSO yung mga pinapadala ho namin sa inyo na medical assistance, sir. Tingnan mo. Kaya nga sinusuportahan namin lagi yung iyong programa dahil yung kampo nang gagaling yung dahil malaking naitutulong yung foundation o reorganisasyon nyo at saka yung programa. Kung sa weteng, may nakukuha ka ba? Ay, wala po. Wala. Mga gambling lord lang. Yun ang diferensya. Sir, ang tanong, sabi kasi ng karamihan, pareho lang naman yung premyo. Yung pag magtaya ako sa weteng at magtaya ako sa STL, pareho lang naman. Totoo ba ito? Hindi. Hindi po. Kasi kung minsan para maengganyo yung weteng, yung kanyang mananaya, tinataasan niya talaga yung parang price niya. Sa atin, may standard doon sa implementing rules and regulations ng small town lottery. Yung ganon. So, ano yan kikreate ka ng isang parang sistema para pang-engganyo mo, para makapangganyo ka pagdating sa weteng. Dito po sa STL, ay hindi po, may standard dahil nasa batas po yan. May batas siyang sinusunod, yung implementing rules and regulations. Basta importante, may kinalalagyan, may pinupuntahan na maganda po yung revenue natin sa STL, samantala sa weteng po ay wala po, sa bulsa lang po ng gambling financier at saka kanyang mga protector po sa gobyerno. So, ang advice ninyo doon sa mga mananay sa mga probinsya ay mas mabuti nang tumaya sa STL kaysa sa weteng? Yes, dahil pagdating sa STL, yung Erwin, from January to October nga lang, 21.9 billion na po yung revenue ng STL. And 30% of that goes, napupunta po sa charity fund. Correct. Alam ko ho yan. So, in other words, sir, mas mabuting maglaro na lang. Kung gusto mo magsugal, maglaro ka na lang sa legal kasi makakatulong ka pa sa mga kababayan mo pagpa-ospital, etc., pa-chemotherapy, etc. Yes, and we are not promoting gambling here pagdating sa STL. We call it gaming, pampalipas lang ng oras. Correct. Responsible gaming. Responsible gaming yan. So we are not promoting gambling here. We are promoting people na tumulong po sa charity services ng ating gobyerno, ng PCS, upang sa ganon ay may maibalik po tayo sa tao. Panghuli na lamang, sir, problema ko kasi talagang parang nakikipagkompetensya pa rin ang weteng po sa STL natin. Paano kaya masawata ito or wag nang tumaya? Siguro mas mabuti kausapin na lang natin at ang mga kababayan natin natangkilikin na lang STL kaysa sa weteng kasi makakatulong pa sila sa mga kapwa nila, sir. Ang number one kasi rito na mapagkukunan natin ng lakas para matigil po yung mga illegal numbers game ay yung mismong gaming public natin. Kasi sila din naman ang mag-benepisyo. Pangalawa,
sa Tagala, maging totoo lang tayo, lalong-lalo na yung mga law enforcement agencies na katuwang natin, supposed to be yung Philippine National Police at saka local government units, na suportahan itong programa ng ating Pangulong Rodrigo Duterte na labanan yung lahat ng klase ng illegal gambling. Diba? Yun lang po yung pwede natin gawin at madidefeat natin itong mga illegal activities. Sir, panghuli na lamang, ano po ang paalala po ng PCSO sa mga nga pumapasok at balak pasukin ng mga illegal gambling at kakompetensyahin pa ang mga laro ng PCSO? Well, uulitin ko po yung warning ng ating General Manager Alexander Balutan na kung hindi kayo tumigil yan, hindi rin titigil ang pamunuan ng PCSO na tulugsihan kayo at hanggat sa kasuhan kayo, yun. Na kung mayroon tayong ebidensya na mga kalap na kasabwat kayo dyan. So, hindi po titigil ang pamunuan ng ating General Manager Alexander Balutan at Chairman na Anselmo Simeon Pinili na tugisin yung mga illegalista upang matigil talaga sila. Mr. Florante Solmerin, Deputy Spokesperson ng GM ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Sir, maraming salamat po. Magandang umaga. Have a nice long weekend. Mabuhay po ang PCSO. Okay, maraming salamat Erwin at sa lahat ng iyong tagapakinig. Magandang umaga po. Ay, bayan, oy, tangkilikin nila pong STL. Paisa sa wedding. Ano ba nang anak ng wedding? Pag ikay tumaya, ito pinagkaiba niya. Pag ikay tumaya sa wedding, anak ka ng wedding. Ha? Pag tumaya ka sa STL, makakatulong ka. Aba, makakatulong ka sa kababayan mo na nangangailangan, mga kapuspalad. Pag ikaw tumaya sa STL, anak ka ng magulang mo. Alas 11:49. Alright, break muna tayo. Hindi tayo nag-break kaninang 45 Break ko muna tayo, bayan, pero wag ho kayong bibitiw, ha? Alas 11:49 a.m. Oras po natin, bayan, alas 11:52 na ng umaga. Siguro walang pinto sa bahay nila. Bueno, wala pa. Oo, ay tinatawagan po natin si Attorney Wilma Aisma o Aisma, ang chairman po ng SBMA, pero nasa closed door meeting daw. Ang PNP. Wala pa. So, kailangan natin ng follow-up. Ito po ay patungkol doon sa nangyaring, Diyos ko po, patay doon sa isang negosyante, si Ginoong Dominic Sitin. Siya po yung founder at may-ari ng United Auctioneers Incorporated dyan sa Subic. At isa po siya sa may-ari ng Photon Philippines. Babayan, pinatay ho kagabi ng riding in tandem. Ngayon, ewan ko. Tila parang wala rin hong masabi yata ang pulis at nangangapaho ang PNP ngayon. Lalo na yung SBMA pulis. Lalo na yun. Talagang wala na tayong maasahan. Pero sana naman, dyan sa SBMA, abay baka naman po pwede na SBMA statement. Ito raw po yung statement ng Subic Bay Metropolitan Authority. Kinukondina ng SBMA ang pagpatay doon sa negosyante ng Subic. Ang usual daw na tahimik na kapaligiran ay suffered a setback sa pagpatay kagabi doon sa prominenteng negosyante sa harap ng Lighthouse Marina Resort. Sabi pa rito, ang Subic Bay Metropolitan Authority kinukundina ang ikang pagpatay sa negosyante. Hindi na nabanggit dito. Ito, sa negosyanteng si Dominic Sitin, ang founder at chief executive officer ng United Auctioneers Incorporated o UAI. At siya rin po ay importer ng mga truck at heavy equipment sa Subic, Freeport at Davao City. Sugatan po ang kanyang driver at bodyguard. Ayun, driver na bodyguard pa si Efren Espartero, na nagtamo po ng mga tama ng bala sa iba't ibang bahagi ng katawan.
Pero siya po ngayon ay sugod sa hospital at nagpapagaling na sa Bay Point Hospital. At binabantayan ng Subic Police. Ay, salamat. Dumating din pala kayo. Akala ko hindi kayo nakarating. Anyway, bantayan nyo na lang dyan. Sabi sa sketchy report ng ilang testigo, yung motorsiklo na sinasakyan ng gunman, ito, si Sitin at Espartero ay papasok na sana doon sa hotel and resort at yung magbubukas ng pinto nagulantang dahil sa sunod-sunod na putok ng baril at nakita niya nalang bumagsak si Sitin sa sahig at bumubulwak ang dugo sa kanyang ulo. Jesus Maria Josep, sa ulo pala binaril ito. Ayon po sa CCTV camera ng Lighthouse ay na-record ang insidente pero may mga bahagi na hindi nakunan ito. Partikular na yung biktima, pagbaba niya sa kanyang sakyan. Na-recover ang 9 na basyo ng bala ng kalibre 45 sa crime scene. Si Chairman Isma ng SBMA kaagad na sumugod sa Lighthouse nang malaman ng insidente. At kaagad na inatasan ng kanyang mga pulis sa Subic na magkaroon ng lockdown sa buong Subic Freeport. At kaagad na pinadala ang SWAT. Siyempre, wala na doon yung suspect. Kaya nga, ayun. Ang mga gunman ay, as usual, parang sa pelikula, nakatakas na. Ayun na. Ayun ang nangyari. Alright. No. At nakikiusap po si Chairman Isma kung sino man nakakaalam at may impormasyon sa naturang krimen ay kaagad ipagbigay alam sa kanila o sa pagkakilanlan sa suspect. Yun na lang ang magagawa nila. Nakatulog ako doon. Subic Police. Mabuti dumating pa. Ay, dumating kasi nasa ospital na dumiretso. Doon na nga. Tumulong na rin kayo sa libing. Baka gusto nyo pinturahan na rin yung sementeryo. Kailangan para mauna na kayo, pinturahan ninyo yung sementeryo. Kailangan namang. Nako. Ay, alas 11:57 na pala. Sus Maria Josep. Ay, bayan, kami ho'y pansamantala magpapaalam na muna. 3-day weekend po. Ingat po tayo. Condolence po muli sa aking sa aming pong kaibigan, ang Sitin family. At paalam sa aking kaibigan na si Dominic Sitin. My prayers. Anyway, bayan, kami ho'y pansamantalang papaalam na muna. Ako po si Erwin Tulfo. Nag-iwan sa inyo ng isang magandang umaga. Bayan, God is good all the time. Thank you.